Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay electric field intensity. So ano bang electric field intensity kung babalik ka sa physics 2? Ang electric field intensity, yan yung field, okay, na ini-exude ng charge mo. Okay, kung gaano kalakas yung pinaka-field na yon ng isang charge na yon. Okay, so let's say meron kang isang charge dito. Okay. So, tapos, di ba, doon sa coulombs na may isang charge tayo dito, kinocompute mo lang yung persang nararamdaman nitong charge na to kapag nandyan yung isang charge na yun. So, kung tatanggalin mo yung charge na yan, tapos ginawa natin point siya, okay. So, dahil may electric field yan sa paligid ng charge na yan, kinocompute mo kung gaano kalakas yung intensity ng electric field na yun dun sa point na yun. Okay, yun yung ibig sabihin ng electric field intensity. So, the formula ng electric field natin sa physics 2 ay F over Q. Okay, at yung F na yun, yun yung sa Coulomb's law formula natin. So, ibig sabihin, pwedeng pumasok dito yung mga computation na natutunan mo sa Coulomb's law, tapos i-apply mo dito. Okay, so kung titignan mo yung derivation ng pinaka-formula, okay, so F over Q, okay, so sabi natin, di ba, ang formula ng F mo, ito, tapos over ng Q, okay, so let us say, nakapokus tayo sa Q sub 1, okay, tinanggal natin si Q sub 2, so makakancel out na itong charge na ito, kaya naging formula isang charge na lang doon. Okay, kaya Q1 over 4 pi epsilon sub O R, okay, sub 1t squared times ng A sub 1t. Yung t na yun at any point t, kasi kahit sa ang point naman pwede mong computein yung electric field intensity. Pwede dito sa point na to, pwede dun sa pinaka point dito, okay, sa point dito, so kahit saan doon, kaya sub t yung ginamit niya dito kasi hindi pa naman nadidetermine kung saang bandang point pinako-compute yung pinaka-intensity ng field ng charge na yan. Okay? So, dito din, pwede mong ma-simplify yung pinaka-formula, okay, para mas mabilis. Diba, ang 1 over 4 phi epsilon sa buo ay equal sa K. So, pwede maging formula mo, KQ1, okay, over nung R1T, okay, squared, okay, yan yung magnitude, okay, tapos yung unit vector ng A1T mo. Okay? Also, ang daladalang unit ng ating electric field pag ganitong formula ang gamit mo ay Newton, okay, per coulomb, okay, kapag MKS. Kapag naman CGS, that is dynes per stat C, okay. So, kapag naman in terms of voltage na, kasi may formula rin tayong pinag-aralan sa physics na ang formula ng electric field ay voltage over the distance, okay. So, ang magiging unit ng electric field mo will be volt per meter. So, yun yung mga unit na dala-dala ng ating electric field. So, Newton per coulomb at saka volt per meter. So, kung gusto mo makita yung pinaka-derivation, paano naging equivalent ng Newton per coulomb sa volt per meter, balik ka dun sa video, okay, ng electric charge o electric field. Makikita mo yung derivation kung paano naging Newton per coulomb yung volt per meter. Okay? So, ito na yung magiging pinaka-general formula ng ating electric field sa topic na ito, which is Q over 4 pi epsilon sub O R squared times ng unit vector ng ating R. Okay, so ito, di ba, 1 over 4 pi epsilon sub O. So, pwede maging formula mo na dyan para mas mabilis. KQ, okay, R squared, okay, AR. O, yan. So, pas maikse ang pagsasolve nang hindi ka dumadaan doon sa proseso na yan. Okay? So, ganun din dito. So, dito, parang yan yung pinaka-general formula. Tapos ito, given ka lang na isang charge. Okay? Kaya may subscript na 1 siya. Okay? So, pwede pa natin masimplify yung pinaka-formula na yan katulad ng ginawa natin sa Coulomb's law. So, ito yung pinaka-formula niya. Kasi, di ba, ang A sub R natin ay equal dito sa formula na ito. Okay? So, kaya ang kalalabasan ng pinaka-formula kapag sinubstitute mo siya doon, Q times ng R minus R prime over 4 pi epsilon sub O times the magnitude ng R minus R prime cube.
Okay, so pinaliwanag ko na rin yan kung paano yung distribution na yan doon sa Coulomb's law. So parang ito dinisabit mo lang doon sa pinaka-term na to. So yung iba sa inyo na naguguluhan, yung R, yan yung location ng charge 1 mo. Tapos yung R prime, yan yung location kung saan niya pinakukompute yung pinaka-electric field intensity. Kaya siya R prime. Ibig sabihin, any point yan sa XY axis mo. Okay? So, kanina, yung pinaka-formulang pinag-aralan natin, kinocompute lang natin yung pinaka-electric field sa isang lokasyon lang. Paano kapag kunwaring meron ka isang charge, tapos pinakocompute niya yung pinaka-electric field intensity ng charge na yun sa maraming points. Okay? So, paano ba kinukuha yung pinaka-total electric field ng pinaka-charge na yun? So, ito na yun. Okay? So, ang ginagawa, okay, sa diagram nito, katulad nito, meron kang given na charge, tapos pinakocompute niya kung gaano kalaking electric field intensity nun sa origin at saka dito sa isang point na ito. So, ang gagawin mo, compute mo muna yung electric field nitong charge na to sa origin. So, ito yung magiging formula nun. Tapos, yung electric field intensity naman itong charge na to dito naman sa point na ito. So, ito naman yung formula. So, ibig sabihin, kinukuha mo lang yung pinakasum ng mga electric field mo to get the total electric field ng charge na yon. So, that's how you do it. So, ibig sabihin, kahit maraming points pa yan dito sa paligid niya, ang gagawin mo, isa-isa mo kukuhanin lahat yung bawat electric field no sa bawat point na yun, and then you get the sum, and that will be the total electric field intensity ng charge na yan. Okay? So, kanina, ang pinag-aralan natin ay yung kung given ka lang na isang charge, tapos pinakukompute yung mga electric field sa bawat point na yan. Okay? So, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung pinaka-sum, okay, ng bawat electric field dun sa point na yun. Paano kapag kunwari dalawang charge na o mas maraming charge na ang given sa'yo, tapos pinakukompute yung pinaka-electric field at a certain point lang, isang point lang. Okay, ganun pa din ang proseso. So, ang pinaka-formula nun ito, okay? E is equal dun sa summation from M is equal to 1 to N, that is Q sub M over 4 phi epsilon sub O times the magnitude ng R minus RM squared times the unit vector ng ating M. So, ang gusto niya lang sabihin dito sa pinaka-formula na to, kung pinako-compute yung pinaka-electric field dito sa point na to at given tayo ng dalawang charge, okay, computein mo daw yung electric field nito, okay, nung charge 1 mo dun sa point na yon, tapos computein mo din yung electric field nitong charge 2 na to sa point na yon, and then you get the sum of it, and that will be the total electric field dito sa point na yan. So, ibig sabihin, kung mas marami pang charges na present dito, kuhanin mo lahat yung pinaka-electric field na yun doon sa point na yun, at yun lahat yung pinaka-total electric field na nararamdaman doon sa point na yun. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung formula sa electric field intensity. So, sa example number 1, a 4 identical charges of 3 nanocoulomb is located at point P1 sa 110 meter and P sub 2 which is negative 1, 10 meter and P sub 3 which is negative 1, negative 10 meter and P sub 4 which is 1, negative 10 meter as shown in the figure below. So determine the electric field intensity at point P which is 111 meter. Okay, so kapag in-drop mo yung pinaka-location nitong apat na charges na to na ang value ay 3 nanocoulomb sa mga points na yan, ito yung pinaka-diagram niya. So yan yung apat na charges natin. Tapos pinako-compute gaano kalaki daw yung electric field dito sa point na 111. So ibig sabihin, kukomputein mo isa-isa yung bawat electric field nung bawat charges na yun sa bawat location niya dun sa pinaka-point na yun, and then we get the sum, and that will be the total electric field dun sa pinaka-point na yun. Okay? So, paano ba humihirap yung mga problem na sinasagutan dito sa topic na to?
Okay? Lalo na kapag kunwari mga pasaway yung mga estudyante sa subject na ito. Okay? So, pwedeng mangyari yung ibinigay ng mga coordinates sa'yo, pwedeng naka-cylindrical o naka-spherical. So, bago ka makapag-proceed doon sa pinaka-formula na ibinigay sa'yo dito, kailangan i-convert mo muna yung mga coordinates na yun into a Cartesian coordinate system or into a cylindrical coordinate system or spherical coordinate system. Kailangan pare-parehas yun. Okay? Bago mo magamit yung pinaka-formula. So, kapag kunaring electrical engineer, yung pinaka-teacher nyo dito, okay, o professor nyo, major subject ng mga electrical engineering itong subject ng electromagnetics. So, siguradong mahihirapan kayo kapag mga pasaway yung mga estudyante sa subject ng electromag. So, kaya kailangan mong balikan yung chapter na nauna dito kung paano mag-convert ng mga Cartesian to cylindrical, Cartesian to spherical, or vice versa bago mo magamit yung pinaka-formula. Okay? Okay, let's answer this problem. So, dito, yung pinaka-formula yung binigay sa atin ay ito. So, maghahati yung formula na yan sa 4 kasi given tayo ng 4 na charges. Okay? Electric field nung unang charge, electric field nung pangalawang charge, tapos electric field nung pangatlong charge, and then electric field nung pang-4 na charge dun sa pinaka-point na concentrated na pinapahanap yung electric field intensity. Okay? So, kung mapapansin mo, dito sa pinaka-formula natin, may common variable dyan na pwedeng i-factor out, which is Q over 4 pi epsilon sub O. So, pinactor out natin yun, kaya naging ganito na yung pinaka-formula niya. Okay? So, dito, pwedeng maging KQ na lang yung formula niya. Kasi, di ba ang 1 over 4 pi epsilon sub O is equal sa K. So, pwedeng maging KQ na lang ito para mas mabilis natin masolve yung pinaka-problem. Okay? So, that will be the formula na gagamitin natin sa pag-solve ng pinaka-electric field intensity dun sa pinaka-point na 111. Okay? So, ito, yan yung pinaka-location nung magiging distansya nung pinaka-charge 1 natin sa unang location niya, tapos yung charge 2 natin sa pangalawang location, tapos yung charge 3 natin sa pangatlong location, and then charge 4 natin dun sa pang-4 na location. Okay? Na nakakoncentrated doon sa pinaka-point na 111 kung saan pinako-compute yung pinaka-electric field intensity. Okay? Okay, let us compute. Okay? So, dito, compute natin yung mga data ang kakailanganin natin para ma-substitute natin doon sa formulang na-derive natin. Okay? So, doon muna tayo kay charge 1. So, ito yung location ng charge 1 natin, kung saan ito naman yung point kung saan niya pinako-compute yung electric field intensity. So, yung R natin dito sa formulang R minus R sub 1, yung R na yan yung location kung saan pinako-compute yung electric field intensity. Tapos, yung R sub 1 naman natin, yan yung location ng charge natin. Okay? So, para makuha natin yung R minus R sub 1, so, ang pagkuha ng pinaka-vector nun, okay, equation, x sa x, y sa y, and then z sa z. So, kaya naging 1 minus 1. Okay, so ito yun para kay x, tapos 1 minus 1 para kay y naman, and then 1 minus 0 para kay z. So, magka-cancel out na ito kasi 0 na ito. Okay, so matitira sa atin si AZ. So, ang R minus R1 natin ay equal sa AZ. So, to get the magnitude ng R minus R1 natin, that will be square root ng 1 squared, which is 1 kasi 1 lang yung value ng AZ natin. So, to get the unit vector, okay, that is R minus R1 over the magnitude ng R minus R1 natin, which is AZ over 1. So, the unit vector A1 is equal sa AZ. Okay? Okay, doon naman tayo sa location nung charge 2 natin. So, i-clear muna natin ito. So, dito na tayo. So, yung R natin, yan yung location kung saan pinako-compute yung electric field intensity. Tapos yung R2 naman, yan yung location ng ating charge 2. So, dito ka naman titingin, tsaka ito. Okay? So, to get R minus R sub 2 is equal sa, ito na yun, 1 minus ng negative 1. Okay? Para kay X. Tapos, 1 minus 1. So, kaya, para kay Y. Tapos, ito naman, 1 minus 0 para kay Z.
Okay? So, ito, that will give you 2ax, tapos ito, 0 na. Tapos, ito, that will give you ac. Kaya, ang kinalabasan ng r minus r sub 2 natin is equal sa 2ax plus ac. So, to get the magnitude, okay, r minus r2, that is equal sa square ng mga sum ng vector equation natin na ito. So, kaya naging square root ng 2 squared plus 1 squared, and that will give you square root of 5, and that is equal to 2.236. So, pwede na natin makuha yung unit vector 2 natin, which is a sub 2 is equal sa r minus r sub 2 over the magnitude ng r minus r sub 2. So, let us substitute the data. So, that will give you 2ax plus az over 2.236. So, i-divide mo yung bawat term na yan dito sa 2.236 and you will get this value. So, ang a sub 2 natin is equal sa 0.894ax plus 0.447ac. Okay? Okay, doon naman tayo sa charge 3. So, dito ka natitingin sa location ng charge 3, which is P3, at saka doon sa point kung saan pinako-compute yung electric field intensity, which is P. Okay, kaya r minus r sub 3 is equal sa 1 minus ng negative 1 para kay x. Okay, tapos 1 minus ng negative 1 para kay y. Tapos 1 minus 0 para kay z. Okay, so this will give you 2ax, tapos this will give you 2ay, and then this will give you az. So, ang pinaka-vector equation natin ng r minus r, so 3 is equal to 2ax plus 2ay plus az. So, to get the magnitude, that is equals to square root ng 2 squared plus 2 squared plus 1 squared, and that will give you square root of 9, which is equals to 3. So, let us compute the unit vector. So, a sub 3 is equal to r minus r sub 3 over the magnitude ng r minus r sub 3. So, let us substitute the data. That is 2ax plus 2ay plus az over 3. So, i-divide mo yung bawat term na yan dun sa 3 and you will get this value. So, ang a sub 3 natin is equal sa 0.667ax plus 0.667ay plus 0.333az. Okay? Okay, dito naman tayo sa charge 4 na. So, i-clear muna natin. So, dito ka natitingin at saka ito. Okay? So, ang magiging formula nun, r minus r sub 4. So, 1 minus 1, okay, para kay x, tapos 1 minus ng negative 1 para kay y, and then 1 minus 0 para kay z. So, this will give you 0 na. So, ito, this will give you 2ay, tapos ito will give you a value which is az. So, ibig sabihin, ang r minus r sub 4 is equal to 2ay plus az. So, to get the magnitude, that is equal to square root ng 2 squared plus 1 squared, and that will give you square root of 5. So, that is equal to 2.236. So, to get the unit vector, okay, which is a sub 4 is equal to r minus r sub 4 over the magnitude ng r minus r sub 4. So, let us substitute the data. That is 2ay plus az over 2.236, and we divide yung bawat term na to sa 2.236, and you will get this value. Okay, itong sagot na yan. So, ang a sub 4 natin is equal sa 0.894ay plus 0.447ac. Okay? Okay, dahil nakuha na natin lahat yung mga data para sa mga variable dito sa pinaka-formula natin, i-substitute na natin. So, kalalabasan, ang Q natin ay equal sa 3 nanocoulomb, which is 3 times 10 to the negative 9 over 4 phi times nung value ng epsilon sa above, that is 8.854 times 10 to the negative 12. So, dito, pwede naman gawin mo, KQ na lang, i-times mo na yung 9 times 10 to the 9 doon sa value ng 3 times 10 to the negative 9. You will arrive on the same answer pa din. So, dito, ginamit ko lang yung, sinunod ko lang yung nasa formula. Okay? So, ang value ng a sub 1 natin is az. Tapos, ang value naman ng r minus r sub 1 magnitude natin squared is equal sa 1 squared. Tapos, plus a sub 2 is equal sa 0.894ax plus 0.447az over yung magnitude ng r minus r sub 2 natin ay 2.236, tapos squared, plus value ng a sub 3 natin ay equal sa 0.667ax plus 0.0667ay plus 0.333az over
the magnitude ng r minus r3 squared natin ay 3 squared plus value ng a sub 4 ay 0.894 ay plus 0.447 ac over ng magnitude ng r minus r sa 4 natin squared ay equal sa 2.236 squared. So, once na sinimplify mo itong term na ito, you will get the value which is 26.963. And kapag sinimplify mo yung mga value ng denominator na yun, that will give you 1, 5, 9, at saka 5. Okay? Tapos, lahat ng bawat term na yan, i-divide mo dun sa denominator niya and you will get this answer. Okay? So, that will give you 26.963 times the quantity ng A sub C plus 0.179 AX plus 0.089 AC plus 0.74 AX plus 0.74 AY plus 0.037 AC plus 0.179 AY plus 0.089 AC. Okay? So, lahat ng mga term na pare-parehas na may X, pare-parehas na may Y, at pare-parehas na may Z, pag samasamahin mo lahat yun, at ang kalalabasan nun, ito na. So, 26.963 times the quantity ng 0.253 AX plus 0.253 AY plus 1.215 AC. So, we distribute this value sa term na ito. So, that will give you the equation ng ating pinaka-total electric field, which is 6.822 AX plus 6.822 AY plus 32.76 AZ. Okay? So, that will be the value ng ating electric field. Okay? Yung pinaka-vector equation niya. So, kapag gustong pinapahanap ay yung pinaka-magnitude nito, so, kuhanin mo lang yung pinaka sum of the square ng bawat component vector and you get the square root of that, and that will be the total magnitude nitong electric field na ito. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!